May times talaga na when we see things online, especially kung mga business opportunities, our mind would always say, totoo ba to? Is this too good to be true? Or di kaya scam ba to? And then, for some weird reason, dahil paulit-ulit natin siyang nakikita, we somehow take the leap of faith and then hindi natin akalain na yun pala yung makakatulong sa atin para magkaroon ng win in an unexpected way. So somehow, yun yung gusto nating malaman na kwento, kung ano talaga yung buong kwento ni John D. So yun guys, hopefully you would be excited, or you are excited to learn or to hear the story of our guest for tonight. Ayun guys, without further ado, I would like to welcome Mr. John Lee Esconili. Esconili, tama no? Yes, Mayor. Opo. Hello. So, I'm gonna be asking you a lot of questions. Okay? So, Yes, Mayor. Ngayon, mag-start na tayo. But of course, before we start, gusto ko muna i-welcome yung lahat na andito ngayon sa live natin. So guys, welcome to another inspiring session where we celebrate the real progress and redefine what it means to win. So I'm excited to have you all here today because you know what? We often think na winning means reaching these huge milestones or hitting perfect numbers like 6-digit figures. But dito sa live session natin na to, this space is not about it, okay? We believe you are winning the moment you decide to take action. And when you choose to start despite imperfect timing or circumstances. So today, we're continuing in our journey of sharing stories that show how consistency and small steps forward create lasting change. Andito si John Lee, yun yung malalaman natin yung kwento niya. So yun nga, we'll be hearing his story just like many of you who decided to take action and make progress on their own terms. So yun guys, always remember your progress, no matter how small you might think it is, it's already part of your winning stories. So yun, welcome guys. Welcome din kay Bro John Lee. And ready ka na bro sa first question? Yes, Mayor. Yes, okay. parang game ka na ba? Parang game ka na ba talaga? Pero bro, seryoso, game ka na? Yes, Okay na siya. Sige. So, wala nang paligoy-ligoy pa. What's the one recent win or achievement that you're most proud of right now? It could be anything, bro, from mindset shift or to any practical results. Yun yung first win, yung pinaka-proud ko talaga, yung pag-take ko talaga ng basic course ng CDPH. Kasi that time, parang before, nagbebenta lang ako ng digital products, tapos sa affiliate marketing before. Tapos may may gamit kasi ako dati, parang hindi ko alam kung i-mention ko. Parang ang bagal kasi mag-load nung site na yun. So, hindi ko na lang siya i-mention. Baka may malakan dito. So, mabagal mag-load. Mabagal mag-load yung kuan. So, parang pagka may mga customers feedback na parang hindi daw nila mapanood yung site, mga ganun. So, dahil affiliate ako dati, mga 20, empleyado pa ako that time. Affiliate marketing ako, parang doon ako na-start. Digital products. Tapos, yun. Hanggang sa nagbebenta ako nun. Tapos, weeks lang siya. So, nakikita ko yung mga ibang mga coaches before, mga talagang nauna sa akin, yung mga kumikita. Mga naka-click funnel sila. Pero nung kumita na ako, nag-shift ako ng click funnel. Ang problem is, yun nga, naging parang costly siya sa akin kasi parang 14-day trials. Tapos, naghanap ako nung that time. Actually, nakikita Mayor that time sa swipe pages pa before. Oo. So parang nag-swipe pages ako pero parang hindi ko fit eh. Parang ang hirap i-edit. So naghanap ako ng hindi ko pa kilala yung system that time. So naghahanap talaga ako ng parang landing page na pwede kong ma-duplicate din sa team ko or mga ganun. Pero wala sa akin yung idea na service provider that time. Wala pa.
Hindi pa ako nag-open up sa ganun. So, naghanap lang ako ng funnel landing page na pwedeng ma-create. Tapos nakita ko yung ads. Tapos sabi ko, bakit ang mura? $249. Pero yun, na hindi ako nagdalawang isip na yun, nag-take action ako. Tapos inaral ko lang yung basic talaga. Doon nag-start. Ayun siya. Grabe, no? So, bale bro, you came from a digital marketing na talaga na parang magbebenta ka talaga ng digital product. Before po yun, nung empleyado ko, mga around 2014, 2015 nata, parang gano'n. May company before na sikat about sa digital products. Oo. Ayan. Tapos, siyempre, Kilala ko ba? Charis. kilala mo. Mga ka-network mo rin. So, gano'n. Sila na nagtuturo ng mga kanyan. Basta, something na gano'n. Oo. Yun na. So, doon. Pero by that time, bro, hindi ka pa open dun sa pagiging service provider or bakit hindi sumagi sa'yo? Actually, focus talaga ako dun sa affiliate marketing kasi dun din ako kumita ng malaki that time. So, parang part-time ko siya ginagawa habang nasa work job ako. So, ang senaryo kasi nun parang, sabi ko, 2 beses lang ako naging empleyado after ko nag-graduate ng college. So, from college, natingga ko ng 1 year, tapos napunta ko ng hospital admin. Bali, IT nga pala ako. So, admin, tapos hindi naman ganun kalaki yung sahod. Nag-resign ako, may nag-refer sa akin sa lending. Tapos, after nung lending, parang, doon ako nagtithink na parang hindi habang buhay dapat empleyado yung mindset ko, parang ganun. Or nakafix ka na lang sa 8 hours per day. So, doon. Hanggang sa na-research ko yun, na may nakita ko yung parang affiliate program yun that time. Tapos, nagpo-provide sila ng mga landing page na, ipopromote mo na lang, tapos bahala ka magbenta. Yun. Ganun siya. Pastig yung ganun. Diba? Yun siya before. Kasi pero bro, maganda yung background mo kasi nga, hindi ka na yung tipong parang blinded ba? Alam mo na parang there's definitely a money to be made. Diba? Pero wala sa idea ko yung mag-provide ng services that time talaga. Hindi ko talaga parang basta mamaya, later on. Lalalim pa tayo. Sige. So bro, start tayo from the very beginning talaga. From the very beginning. Like, actually na-mention mo siya ng konti kanina. So, yung pagbili ko ng course, parang yun yung pinaka-winning na sa akin. Parang doon pa lang, kun na ko. Ano tawag dito? Parang, ano tawag doon? May progress ka na, kumbaga. May progress na, doon pa lang sa pagbili. Ayan. Oo. Hindi ka pinaghinayang, bro. Actually, sabi ko nga, bakit ang mura? Hindi kasi actually, may mga binibili din akong courses. Talagang mga mahal. So, may mga ini-investan din akong mga courses. So, mahal talaga, 1,000, gano'n. So, nagtaka ako sa'yo, bakit parang ang mura rin, 249? Something 249 nata that time? Or 300? I think 249. 499 na siya ngayon, pero dati 499 na ngayon. So, nung nakita ko, sabi ko, grabe to parang basic siya. Pero actually, yung basic na yun, yung talagang ina-apply ko talaga ngayon. As in, sobrang basic lang. Hindi ko naman sinasabi na designer talaga ako. May background lang ako sa Photoshop. Pero hindi siya ganun kagaya ng mga Illustrator, mga UI, UX na designer. Hindi pa ako ganun kagaling. So, parang as in basic talaga. Yung, kung ano yung nasa course ng 249. As in, ganun lang yung dire-replicate ko lang ngayon. Grabe, no? Ganun Sige. Magda-dive deeper tayo, bro. Balik tayo dun sa employed ka pa. 'Di ba? Kasi may sinabi ka kanina na ayaw mong ma-stuck na lang sa pagiging empleyado. So, aside from that, what was the one thing na parang nakapag-trigger sa'yo na okay, gusto kong mag-venture sa online or any like making money online? That time kasi parang yung last na job ko, parang ang kwan ko kasi kasi 10 branch kasi yung hawak ko that time. So parang napapagod na ako. Parang siyempre malalayo yung tinatravel ko kasi ako lang nagme-maintain sa lahat ng branches na yun. So may time na parang
umuwi ka ng alas 12 ng gabi, tapos kinabukasan, pasok ka ulit 7 a.m. Kasi malalayo talaga, as in, parang from city, from yung binibilangan ko from Tuguegarao, minsan tinatravel ko yun. Or example sa Nueva Ecija, minsan na-area ko yung Nueva Ecija, yan. Malayo talaga sa amin. It's either 3 to 4, 3 to 5, 6, parang ganun yung travel, tapos magre-rest ka pa. As in talagang haggard. Ganun siya. Grabe, So, no? doon nagsisink in sa akin, sabi ko, hindi ko na feel yung ganun. Parang pag may mga event sa family na nawawala ko, so hindi ka maka-absent. Mga ganun. Mga senaryo ganun lang. Oh. Pero siyempre, habang tumatagal, lumalalim talaga yung parang pain na ganun. So, nag-decide talaga ako. Sabi ko, kung hindi ko pa susubukan tong affiliate na to that time, walang mangyayari. Pero siyempre, hanggang sa later on, tumagal, nakikita ko na yung problem sa social media, parang gano'n. Oo. Na nangangailangan ng mga ganitong klaseng skills or provider na. Ganun. Tapos bro, 'di ba you mentioned a while ago na because you took the chance to really finish 'di ba yung iba pag bumili sila ng 250 or 500 pesos na course, they would not even bother opening it. 'Di ba? Oh. May iba talaga na ganoon eh. Para hindi ko alam bakit na parang magbabayad sila para sayangin siguro yung pera nila, pero anyways, their problem not ours. So ang question ko, bro, nung natapos mo siya, what was the aha moment for you? Okay. Okay. Actually, ang purpose ko lang talaga, makakuha ko ng mas kapalit ng ClickFunnels or mas yun talaga ang purpose ko. So, wala talaga sa isip ko pa yung mag-service provide. Mamaya, siguro matatakil ko yung paano ko nakuha yung first client ko. And dahil nga doon, naghahanap talaga kami ng libreng landing page, tapos pwede lang i-duplicate agad. So, doon ko nakuha, nung pinanood ko na yung mga video, yung mga short courses, sabi ko, shucks, parang ang dali na palang gawin ng mga to. Sabi ko, as in basic. Pero same naman sila ni ClickFunnels ng features. Yun lang kasi yung cost talaga, tsaka so nung naaral ko na siya, siguro parang tumagal pa atin na hindi talaga ako naghanap ng client. Wala talaga sa isip ko yun. Yun lang, kasi nga may pinopromote kasi ako mga ibang mga services na sa ngayon, tapos may mga pinopromote akong digital products, mga ganun. So, doon ako nagkon doon talaga ako tumutok na yun, kaya ako dapat panoorin yung course. Actually, mabilis lang panoorin yung course kung talagang tututukan mo siya. Kasi that time kon pa lang mga short clip lang ata yung nakakon doon, mga short lang. So parang ang bilis ko lang siya natapos, parang 1 week. Tinutukan ko talaga. Parang tutok lang, tapos after nun may maganda na may certification. So isa rin yun sa nagpapakon din pala sa akin, nakakakuha ng client yung certification nga pala. So ganoon siya. After nung 1 week, tapos gumawa ako ng sarili kong landing page, nag-create ako ng website ko, tapos may mga binapanood ako sa internet. Ganun. Yun siya. Tapos, yung bro, yung products mo, are you still promoting it or nag-focus ka na ngayon sa client? Yes, both siya. Kasi Both? online naman, automated lang naman siya, kaya parang madali lang naman i-monitor. Ganun siya. Tsaka usually ngayon, pag yung services base ko naman ngayon, hindi naman lagi all the time kausap ko si client. So parang may arrangement na kami kung anong time lang ko siya kakausapin, yung mga clients na hinahandle ko ngayon. So ganun siya. Both local tsaka international pala. So yun yung hinahandle ko na. Sige. Ngayon, kasi na-mention mo na hindi, like gusto ko lang talaga na makita ng mga tao kung paano talaga napunta sa wins mo, and then at the same time how it really looks like in real life ba. Kasi you mentioned a while ago na nagbebenta ka ng digital products, and then
hindi pa Before sumagi yun. sa'yo yung before, hindi sumagi sa'yo yung pagbenta ng services. So, story time ka, ano yung turning point na nagpa-decide sa'yo na kumuha na ng client and then paano mo nakuha yung first client mo? Okay, sige, mukhang mahaba-haba to. Okay lang ba? Hindi, iikukan ko na lang. Okay lang. Isa-summarize ko na lang. Isa-summary ko na lang. That time, I think parang 6 months ako eh. 6 months ako before talaga nagka-first client. Kasi ang mga client ko talaga, bumibili ng digital products sa akin. So, yun yung mga nagiging. Pero hindi siya totally bumibili lang para mga something, may binibenta ko e-books, tapos bibili niya lang sa landing page kasi automated naman. So, ganun. Pero hindi siya totally services. Nung time na after siguro mga, I think naalala ko to 6 months, April 2024. Tama ba? Last year lang. Oo. Yun yung after nun. After ko bumili ng course, tapos 6 months ako nagka-client. Pero kasi wala talaga sa isip ko mag-service provider nga. Kasi nga, ang focus ko talaga is yun nga, creating digital products. So, ang nangyari, minessage ako ng brother ko. Yung brother ko, classmate niya to sa US. Tapos, ano ba yun? Parang, ano ba pagkakalala ko? Gabi pa nun eh. Parang nag-message siya na hello bro, nag-message siya, pinakita niya yung screenshot sa akin. May kilala ka bang gumagawa ng website, parang digital marketing? Sabi niya pa doon, expert, sabi sabi digital marketing expert, sabi niya yung may kailangan kasi ako sa online, alam mo naman, dito ako sa Canada, US, ang market target. Tapos in-screenshot sa akin, minessage ako ng brother ko. So I think 6 months yun. So, kaya mo ba to? Sabi niya. Tapos nag-ask pa ako, may website ba siya? Hindi, kayo na lang mag-uusap, sabi. So, tiniem ko si client, sabi ko, hello, get to know yun actually, tinuturo mo yun eh. Get to know client first. Yung wala mo ng pitch benta, wala mo ng parang lang, get to know now. Hello client. So parang, ako pala yung ni-refer ni brother. So parang nangailangan ka daw ng ganito. So may something na, may kailangan ka daw regarding sa digital marketing tsaka sa landing page. So dun, actually busy pa si client, dun ko na-start. Yun yung time mayor na nag-chat ako sa GC na parang ang kulit ko. Sabi ko, paano ba mag-presyo ng kasama yung activation ng domain? Dati kasi pag landing page lang. Pag may activation ng domain, parang another add-ons, email activation, email auto-follow-up, automated. So parang, tapos nag-chat ka that time, parang sabi mo, hindi ako fanatic ng hindi resourceful na tao. Sorry na. Hindi, sabi parang nakalang sa akin niya. Parang, shucks. Parang sakit dun. Hindi, actually talaga parang tinatamad kasi akong mag-search sa Google, ano ba yung price ng mga ganito. So, kasi parang nagtatanong ako sa'yo, baka lang may idea ko. Parang, pero di ba ito sinagot? Pero, sinagot mo siya, parang, it depends sa value na ibibigay mo kay client. So, parang gano'n natin yung pagkasagot mo. Pero, doon ko yun yung first client na, tapos nung nag-discovery call na kami, kasi US siya, so hinintay ko yung time niya. Kasi baliktad kami ng oras, so it's either, so siya naman na pala to, Pinoy pala to. So kaya parang nagkakakon lang kami. So nung nag-pitch na siya ng time, sabi niya, Jali, available ka ba sa ganitong oras? Okay, set time meeting, blah, blah, blah. So nag-set kami ng meeting, tapos siya muna, so okay, parang okay po, ano po yung problema, ano po yung gusto niyong solusyonan, ano yung gusto niyong gawin natin, or ano yung problem na gusto natin i-resolve. So, parang nag-drawing siya, ganito kasi gusto ko ganito. Gusto ko ng booking appointment, gusto ko nakukuha yung lead, yung email information nila. So, busy kasi ako, wala nang time sumagot sa mga ads niya, mga ganun. So, gusto ko lahat automated, mga ganun. So, okay. So, nung tapos na nag-explain siya, pero ako, nag-ready na ako nun. Nag-ready na ako ng proposal ko. Niready ko na yun. Pero nag-ready na ako ng proposal. Pero wala pang price. Curiosity pa rin. Na-curious yung client eh. So, nung nalaman ko na yung pinpoint problem niya, nalaman ko na yung struggle niya dun sa current business niya, doon ako nag-present ako. Talagang hinimay-himay ko siya. So, from gato, blah, blah, blah. Ito po yung kailangan nyo. From gato. So, yung website na yung magpe-present sa tao, yung
yung landing page na mangongolek ka ng data. Tapos minsan patataasin natin yung value ng ganito para mag-opt-in sila. So, nagulat siya na parang sabi, hala, yan yung hinahanap ko. Sabi niya, hala, yan yung parang kailangan ko. May website daw siya, mayroon daw siyang hinire dati. So parang hindi sila nagkakasundo kasi parang, Hindi, I think, parang WordPress ata daw yung user. Pero nung in-explain daw niya, parang hindi sila mag-meet, parang gano'n, hindi sila magkatugma. So, nung ako na nag-explain, as in draft lang siya. Actually, sa Zoom, pwede kasi mag-drawing. Di ba, sa Zoom? So, doon, nung nalaman ko na, sabi, Jolly, yan yung kailangan ko, yan yung, actually, yung nasa isip ko ngayon, ginagawa mo. Parang gano'n, yung nasa isip ko na, kung ano yung ini-imagine ko ngayon, dinodrawing mo siya, parang yan. So, actually, doon ko na siya nag-start na kinuhang client. So, nung sabi niya na, okay, let's make a deal. Ano ba? Magkano ba? I-send mo na kagad sa akin yung proposal mo. Oops, wait lang. Sabi ko, hindi pa ako tapos. Binibiting ko lang eh. Pero nung time na yun, yun na. Sabi ko, email ko na lang po yung proposal. Tapos pili ka ng option. So, pili ka ng option kung ano yung prefer mo. So, pero hindi na siya nagdalawang isip eh. Parang as in talaga, alam mo parang hungry, may ano tawag doon, parang hungry crowd or hungry buyer pagka talagang it's either mura or mahal yan. Pero nakuha niyo yung ano tawag doon, yung kailangan value. Yung value, bibili at bibili. So first time So yun din no, bro, like gusto ko lang to i-share kasi gusto kong i-breakdown sa mga tao no kung bakit gumana yung ganun. Kasi one of the biggest mistake or most mistake ng mga newbies is itatanong ka agad, magkano yung isang landing page? Magkano yung presyo ko? When in reality, yung kailangan mong gawin is you have to understand the problem of the client kasi you have to price the client. So when you say price the client, intindihin mo muna yung problema niya and then like kahit anong ilagay mong presyo basta hindi siya magko-cost ng buhay ng tao. Say for example, sabihin mo $1 million. Yes. Most of the time hindi yan sila mag-o-object kasi nga naintindihan mo yung problem nila. Kasi kung yung utak nyo puro presyo lang, pagpasok nyo sa call, puro presyo lang yung nasa utak nyo, hindi kayo magsosolve ng problem. So, yun. Actually, parang bonus na lang talaga yung bonus yung price kasi na-explain ko sa kanya yung nga, based dun sa pagka-explain ko, sabi niya, yan yung problema ko ngayon na gusto kong solusyonan at ginagawa mo na. Parang ganun yung nangyari. Sipin mo, dini-demonstrate mo pa lang, parang gusto ko na kunin ba? Ano na, mag-invoice ka na. Tapos parang nagpakalpata ko, parang nagpa-beast mode. Hindi, wag mo na. Okay naman kami ni client. Active hanggang ngayon. We support yung client na yun hanggang ngayon. So, ayos. Yun siya. So, in short, nung na-close mo siya, hanggang ngayon? Yes, actually, may mga na kami. Siyempre, automated na. Tapos, siyempre, email marketer. Nagsusulat na rin kasi ako sa email. So, may mga booking na siya. Nakakuha na siya ng booking. Nagchat naman siya sa amin sa GC. Sabi niya, congrats, may booking tayo. Tapos, na-deal natin. Ganito. Yung business niya para siyang, sa atin kasi parang SNR, yung grocery. Pero sa kanya, parang same sa US na mag-grocery yung mga tao. Tapos, pag every time na mag-grocery yung mga tao, pero organic kasi yung grocery na yun. So, parang may points siya. Malaki yung points every grocery. Example, yung mga lahat, organic, pati mga pang dishwashing. So, iniba ko yung twist ng messaging, parang iniba ko yung twist ng marketing na hindi halatang grocery style yung approach. So, ang ginawa ko control lang ginawa ko is a long funnel siya. Long landing page pala siya na parang coaching style program. Binil ko siya as parang business coach na nagtuturo ka ng how to make money online, mga ganun. So, ganun yung approach nung ano tawag dito? Yung landing page na yun. So parang pag binasa niya landing page, nagtuturo siya ganito. So may opt-in. lang basic. Tapos, yun. Yun naman ang nagustuhan niya. Ngayon bro, ilan na yung clients mo? Or nyo? Kasi iba team ka na. May team ka na eh.
Lahat talaga. Ah, sa ngayon, teka lang, bilangin ko ba? Parang, okay. Sige, magbilang ka. Hindi, actually, nangyari pala nun, Mayor. Kwan pa lang, nung, ongoing pa rin yung site na yun, yung client na yun. Tapos, kasi nga, kwan kasi siya, dahil coach siya, parang ganun. Ngayon, gusto niya i-switch. Sabi niya, gusto ko magpagawa about sa fitness. Kasi nga, nagtuturo siya ng R3 program. So, dun ulit, after 3 months, nag-conduct ulit siya ng another experiment. So, gusto ko mag-venture sa R3 Fitness. So, gawan mo ulit ako ng website. Dun ulit siya nagpagawa. So, it's another win ulit yun na prinisyohan ko na siya nung last time. Hindi naman sobrang taas, pero mga half na 100K, mga ganun. So, the next na nagpagawa siya, parang binigyan ko na lang ng discount. Pero mataas pa rin. May short discount. So, yun pa rin yung parang hinahandle ko ngayon. And ngayon, meron siyang gustong i-venture ulit regarding na gusto niya mag-create ng meron kaming project ngayon, e-commerce brand niya. So, pero tapos na yung landing page. Ko na siya for hinihintay na lang namin yung product testing sa ibang bansa magagaling kasi. So, siya magdi-distribute dito. So, sa client ko ngayon, actually isang client pa lang yun eh. Isang client pa lang yun, may 3 services na akong natapos sa kanya. So, siyempre, iba-ibang presyo yun. Tapos iba pa yung monthly retention fee niya sa akin. Kasi ako siyempre, parang, siyempre, alam mo na, may maintenance fee. So, may maintenance fee yan. May maintenance fee. Ako lahat, from maintenance kung may mga papa-revise siya, papa-additional or may papalagay siya sa email, copy, mga ganun. So, may retention yun. May monthly siya. Maliban sa pagbayad niya pa before. So, sa client ko ngayon, I think may hawak pa ako. Teka lang. I think mga 5 or 6. Tama ba? Kasi may mga projects ako ngayon na tapos na yung landing page for approval na lang. So, masasabi ko bang client yun or yung based ba dun sa nagbayad talaga? Tama. I think client pa rin. Client pa rin, ano? Kasi client pa rin. So, ayan. So, I think sa client ko ngayon, mga 5 to 7. Mga 5 to 7. Buti kinakaya mo pa. Hindi, actually yung iba po kasi, tapos na yung iba. Before kasi ako kukuhan, tapos na. Kumbaga tapos talaga, tapos move on. Meron kaming franchise ngayon. May franchise akong hawak ngayon. Bawal kasing i-discuss bawal ko lang sabihin basta naka-NDA kami. So may hawak akong isang franchise ngayon, tapos isang food delivery and real estate. Meron kaming isang real estate ngayon and isang beauty niche product, yung about sa mga parang tawag dito. Beauty parang Bikebelo is format. Taga-Israel naman yung may-ari. So pero ang office dito is na nasa Makati. So may mga tapos ngayon may proposal, may sesendan akong proposal, architect naman. Kakapitch ko lang kagabi. So magsesend ako ng proposal dapat ngayon yun. So sabi ko, maghihintay na lang siya. So I think mga 5 to 7, pero hindi ko maalala eh. Mga 5 to 7. Mga 5 to 7 client ata ngayon. Ayos, galing. Pero bro, prior dyan, eto next question na ako So, prior sa lahat ng wins mo ngayon, kasi sobrang dami na ng wins mo, and then you've also mentioned na you're already building your team. So, let's look a little back. Now, what were some of the initial doubts or challenges you faced? And paano mo siya sinolve? Or paano mo sila sinolve? Like, if there's like one challenge that you've encountered, how did you solve it? Or what was the challenge and how did you solve it? Okay. For me sa challenge, siguro yung way na paano ako maghanap ng client. Parang dumating kasi sa point dati na parang if kiss ba matutunan ko, kikita na kagad ako ng pera. Parang ganun. Yun yung thinking eh. Yun yung thinking before. Pero mali eh. Parang dumating ako sa point parang lagi kong iniisip yung money or pera. Parang walang lumalapit na client sa'yo. Pero nung time na inaalam ko muna yung
problem nila, if case, yun nga, parang nagbe-build muna ako ng connection. Yun yung challenge sa akin that time na parang, iniba ko lang yung yung pag-approach ko. Iniba ko yung approach. So, dati kasi nung nagki-click na tong client na to, yung first client ko, so, siyempre parang nagiging tapos ka na sa part ng services niya. Pero ongoing naman yung maintenance. Siyempre parang nagiging maluwag ka. So, naghahanap na ako nun. Naghahanap na ako ng ibang, kumbaga nag-additional na ako ng client kasi medyo maluwag na. So, ang next na naging client ko is USA. Nakuha ko siya sa Online Job PH. So, actually, sobrang tagal din kaming nag-usap. Kasi nga, busy itong tao to kasi USA. Pero, binigay niya yung Skype sa akin. So, may time din na, actually, sa approach talaga eh. Kumbaga dati ang approach ko, hey, I'm a landing page designer, gano'n, blah, blah, blah. So, parang, anong pakialam ko sa'yo? Parang gano'n yun. So, parang hindi ako makakuha ng client. So, nag-iba ko ng approach, parang inibang ko lang. Sabi ko parang nababasa ko rin sa mga freelance movement na approach, yung getting connection ka muna, get connection ka muna. So doon nag-iba yung challenge. Kumbaga sa mga messaging ko, sa approach ko, so parang nag-build muna ng rapport, tapos nung naglalabas na sila ng problem nila, pain nila, so doon ako pumapasok as solution provider. So yun na. Dun na. Grabe, no? Like, eto share ko lang, Marami kasing mga aspiring landing page designers as well na 'di ba kanina tinanong mo, Errol, bakit binenta mo siya ng $249 or $499? And eto sabihin ko lang, eto yung logic ko. Number one, gusto ko kasi talaga dumami yung landing page designer dito sa Pilipinas. Number two, mura siya kasi mura lang naman talaga mag-aral ng skill eh. Pero yung hindi mura is yung mayroon kang work ethic na ma-build. Yun yung hindi mababayaran ng kahit na ano or hindi mo makukuha. So, if may mga tao na hindi nila tapusin yung pinakamura na challenge or course, then that means wala silang work ethic. So, yan yung parang yan yung parang measurement ko. Kasi if ganun palang kaliit, hindi nila kayang seryosohin. How much more pag malaki yung ibigay ko sa kanila na client. 'Di ba? Yes, kasi tama. like say for example, si G, andito siya ngayon. Ang ginawa ko is nanonood. Ang ginawa ko is ni-refer ko siya. So, alam ko kung sino yung may mga output. Now, that's the second reason bakit mura. So, parang pre-qualification ko siya. And then the third is more on, yung totoong labanan naman talaga dyan is how you solve a problem. Yes. Anyone can design a landing page, but not everyone can solve a problem. Actually, Mayor, parang may kaba ako sa may kaba ako sa design eh. Actually. Okay lang yan. What I mean yung fear of parang siguro fear of rejection din. Pero nung time naman na i-propose ko kay client, sabi niya parang, ganda naman nito. Kaya nga, di ba? May mga senaryo yung ganun eh. So, alam mo ba, eto din, no? Like, one of the biggest mistake ng mga newbies is that kailangan yung thinking nila, dapat maganda yung design. Pero yung pag-qualify nila ng magandang design is sa sarili nila. Kung anong maganda sa kanila. Like, putik, kung ano yung pangit sa akin, most probably maganda sa iba. So, kung ano yung maganda sa akin, baka pangit sa iba. So, parang subjective siya. Hindi siya talaga nagme-make sense. So, which is good pala, bro, na you realize you have to shift the process na instead of thinking na parang pera, parang ano yung problem nila? How can I solve it through the skills that I have? Actually, ganun na talaga ngayon. Pati pag prospecting ko, walang price. No price siyang dinidetails ko. Kailangan ko munang ma-discovery call si client before ko alamin talaga yung problema niya. So, doon ko nagbe-base kung ano yung problem niya. Doon din ako magbe-base kung ano yung presyo ko or ano yung mapoprovide ko sa kanya. Depende nga doon sa problem niya. So, mamaya send ka ng price, hindi naman pala yun. Exactly. Diba? Wala ganun. So, diba? Parang weird yun eh. Pero bro, eto like,
Kasi sobrang dami, like, para sa akin, sobrang na akong maraming takeaway. And then yung ibang question ko, you've already answered it already Ah, sa isang bagsakan mong statement na, ah, well, na-encounter mo yung challenge na to, pero you've already solved it kasi ganito yung mindset mo. Which is yung to focus on the problem solving instead of just, collecting dollars. yes. Hmm. So, Ganun siya. ngayon bro, eto, tanong ko sa'yo, kasi for sure, a lot of people are encountering this. May mga tao dito, especially dito sa nanonood ngayon, some of the audience or some of the people in our audience right now would say, hindi pa enough yung skill ko, I need to learn more, hindi pa ako kukuha ng client kasi ganito lang yung meron ako. Pero yung sa'yo bro, you didn't wait for the perfect timing. Yes. Like, paano yun bro? How did you develop that mindset? Okay. Teka lang. Sige. Actually yan, yung ganong mindset, hindi mo naman kasi kailangan maging perfect ka talaga or talagang perfect what I mean ko ang thinking mo is hindi pa ako ganun kagaling mag-design, hindi ako ganun ka perfect or hindi ako wala ka talaga makukuha ang client kasi more on perfectionist nga. What I mean, sorry sa term mo. Ano ba yung nangyari sa akin? Yung nangyari kasi sa akin, Mayor, para ganito. Doon na lang sa second client ko sa US. Nung hindi ko pa alam yung mag-activate ng domain. Hindi ko pa talaga alam yun. Mag-activate ng domain. So, kung kasi siya, ang business nila is parang naglo-loan sa parang real estate loan ba ang tawag doon? So, nag-activate sila ng mga client. So, nagsisend ng email. So, that time, yung 249 kasi, yun lang yung talagang na-explore ko. So, nung siyempre, nag-iba na ako ng messaging, tapos ina-approach ko siya sa Skype. So, nahook ko siya ulit. Parang dahil nga sa messaging ko, I can help with your problem. Parang simpleng ganong approach. So, yung mindset doon na parang, alam mo na ba yung ganito? Alam mo ba yung ganito? Alam mo ba yung ganito? So, yung thinking ko, parang, oh shucks, parang hindi ko to alam ha. Pero ang nasa mind ko, yes yun lang yun. Parang yes lang yun. Tapos yung dalawang run na, nung na-hire na ako, doon ko pa lang siya parang inaral. So parang doon ko lang siya in-apply na, parang what I mean, hindi mo kailangan matutunan lahat para at least, hindi mo kailangan matutunan lahat para lang makapag-take ka ng action or makapagsimula or makapag-get ka ng client. Kasi baka kasi may time na, yun nga, baka kasi iniisip nila na, paano pag nagtanong si client ng ganito, hindi ko pa nga alam. So, paano pag nagtanong si client ng ganito, hindi ko pa to na-experience. Mga ganun. kaya minsan, di ba, kaya tayo nag-apply para ma-experience na. So, parang ganun lang. So, ganun lang yung naging mindset ko. Parang, kung saan ka nandyan na, ang importante kasi malaking mo si client sa'yo eh. Exactly. Ang thinking ko kasi, dapat malakin ko siya kasi dapat mag-first payment muna siya bago ko magagalaw. Parang ganun muna yun. Ganun kasi kasi nakikita niya na yung value na pe-present ko sa kanya. So, kahit magpa-down payment lang siya, at least nag-lock-in siya sa akin. And dalawang ran, doon ko pala aralin. So, parang, okay naman. Kasi, nung naaral ko na, okay, ganun lang din ka-basic. So, ganun lang din kadali. Kasi naaral ko na siya. Hanggang sa doon na. Hanggang sa yung skills ko ng basic, nadadagdagan na siya. So, marunong na sa pag-activate ng domain, pag-setup ng automated, pagsulat ng mga campaign. So, nagiging na siya. So, yung proseso ko ngayon ng proposal, hindi na siya parang landing page, parang nagiging full system na siya. Full system na. Ngayon, yung pricing ko din, doon na siya tumataas. Ganun. Parang ganun. So, depende pa rin kay client kung ano yung. Pero ganun yung thinking ko. Hindi mo kailangan maging perfect or kumbaga alisin mo yung ang importante sa akin yung progress. Kailangan may step 1 ka kagad na hindi mo pa nga natetest, nagrereklamo ka na. Parang ganun. Tama. Okay, di ba? Ang sarap. Di parang Which hindi is mo pa, true, bro. Hindi mo pa natetest eh. Parang nag-feedback ka kagad, hindi mo pa nga natatry. Inuunahan mo yung wala pa naman. Okay, malay mo, iba pala yung tanong ni client. Kaya nga eh, like, yan din yung sabi ko sa ibang tao eh. Like, sobrang dami akong nare-receive na email na, uy, natapos ko na yung landing page mastery or advanced landing page challenge.
can I get a client? And then, can I, kumbaga, ready na ba ako magkaroon ng client? And I'm like, you should be. Tapos hindi nila magets kasi yung logic ko parati is like this. Same yung sa'yo na unahin mong makakuha ng client kasi if you get a client now, skill development is automatic. Pero kung unahin mo yung skill development, getting a client is not automatic. Kasi hindi ka naman mag-aaral parang putik. So parang for me, start getting clients so that you can learn the skill automatically kasi mag-aaral ka naman eh. Hindi ka naman ata siguro scammer na magre-receive ka lang ng pera tapos hindi mo bibigyan. 'Di ba? So, yun yung parang mali ng most newbies which tama naman talaga yung sabi mo na pinapangunahan nila. So, parang weird. Eto bro, ipapa-expand ko na pala sa'yo to Like, share a small win that actually led to a bigger changes in your life. Small win lang Ano ba yung small win ko? Actually, small win na parang nagpalaki ng growth, parang ganun. Ano ba yung small win? Yun pa rin, yung small win pa rin na hindi ako nawawala sa basic. Yung, although parang ang daming kompetensya ngayon, di ba, ang daming mga kompetensya, pero yung basic pa rin, na ginagawa ko, as in talaga, Mayor, Actually, Mayor, may kasalanan nga ako eh. Hindi ko pa natatapos yung Figma. Uy, walang iato. Hindi, sorry. Hindi, pero ko talaga siya. Gusto ko talaga siya tapusin. Kasi nga, so medyo yung mga client kasi, parang as in sobrang basic lang yung mga sinesend kong landing page. Yung parang wala ko narinig ko ba sa'yo to, yung arranging boxes. Kung marunong ka mag-arrange ng boxes, makaka-finish ka ng ganitong website. So, minsan kasi kaya ko nang tapusin 3 websites isang 1 week kasi nga may format na ako, may mga sequence na ako, may format na ako, So, as in basic lang siya. As in, sabi ko, minsan sa akin hindi naman sa akin ako. Minsan kasi pag nagiging technical ka na, parang nahihirapan ka nang makapag-step forward sa kasi na-stuck up ka na sa tech na to eh, parang, ang hirap naman ito, parang ganito, parang ang point sa akin point ko lang, parang hindi ka nakakalabas doon. Pero hindi ko sinasabing ko na, sa akin lang. Pero siyempre, tatapusin ko pa rin yung Figma. Tatapusin ko yung Figma. Okay lang naman, bro. Yun yung busy ka na talaga sa client ko lang. Yun lang naman yung naging kwan ko, parang yung small win na yun, parang I'm stick to basic pa rin. So kahit sino yung kinakausap kong client, okay, basic pa rin yung pinapresent ko. As in basic talaga na di mo naman kailangan masyadong papakita kailangan na sobrang techy ka or basta as in yun yung small win na yun. Yung parang in-stick ko talaga yung kwan, parang binalyo ko yung unang course. Binalyo ko siya talagang, as in sabi ko, ang basic talaga nito. Parang, kasi tapos na eh. Nagulat kasi ako nung inaaral ko siya. Parang drop and drop. Tapos na. Yun na yun. Ganun lang. So, yun. Yun yung mga small ito. Pero bro, ba't hindi yung like, you might say na basic lang siya, pero para sa akin like, sa akin din, sa mga tao, sinasabi ko talaga na build yung tamang foundation. Kasi once you stick with the basic talaga, kahit anong complications yan, kaya mo siyang ayusin, masusolusyonan mo siya. Kasi nga, may tamang pundasyon ka eh. Yung iba kasi parang putik, mag-aaral ng marami, magko-code, parang what the fuck. Pero anyways, pero sa ngayon, their problem, not ours. Nag-aaral na ako nun. May code na rin akong inaaral ngayon. So, kasi may mga inaaral akong CSS, tsaka mga, siyempre, something mga chuchu sa mga website. So, okay naman din. Okay naman. Pero at least yung basic pa rin, hindi mawala talaga. Di talaga dapat mawawala yun. So, eto bro, no? Kasi, for sure, there's definitely a difference. Like yung iba kasi, when they say, nagkaroon ako ng win. Yung win sa kanila is being able to buy a phone. Yung win sa akin, yung win sa akin is makatulog ako ng mahimbing. Wala akong pake kung ano. Like, okay na sa akin yung tulog ng mahimbing. Ikaw, bro,
when you say winning, how do you define winning? Okay. Sige. Di winning. Sa akin sa winning, parang nag-iiba talaga yung mindset ko pag nakaka-handle ka na ng client. Usually yung winning ko sa akin, magka-result si client eh. Yun yung winning sa akin. Kasi bonus talaga na babayaran ka. Siyempre, yun yung pang-upgrade mo sa mga kan mo ngayon, sa mga siyempre, kailangan mo rin mag-upgrade sa mga sa mga tools na ginagamit natin. Pero yung talagang winning na mabigyan mo ng result si client or matuwa siya na Janly, meron tayong for sale galing sa email. Ganun. Natutuwa siya na kasi nag-screenshot sila eh. So, meron tayong nakuhang booking from ganito. Tatawagan ko siya bukas. So, makikipag-meet na lang or makikipag-zoom. So, parang yun yung kwan sa akin. Yun yung nagiging encourage sa akin. Oh, wow. Big sabihin, effective yung pinaprovide ko kay client. So, ibig sabihin, walang nasasayang na effort. So, parang, tawag dito, may kon siya. Parang may, parang yung gusto ko talaga makon sa client, yung purpose ko na mabigyan siya ng, it's either wins din. So, kung win si client, happy siya. Siyempre, happy din ako. Ganun siya. So, ngayon kasi mayor, may mga kon kasi ako, may mga partnership na lang kasi kami. So, may mga partners kami ngayon. Example ako, may mga partners ako na based sa landing page. Kung may madil yung landing page, percentage kami. So, may mga kon kami per transaction kami. Yes, per transaction based kami. So, sabi ko, wow, grabe itong may mga, pinag-pray ko kay God kasi yun. So, may mga connection ako ngayon na parang, although, siyempre, nagbabayad pa rin sila ng unang landing page. Pero pag deep inside na ng mga transaction, so pag every per sale ganito, may kwan ka. Maliban pa dun sa nag-upgrade sila. So, pag nag-upgrade, parang bonus na lang yun. Pag nalilimit na lang kasi yung, siyempre, pag kailangan nilang 3 domains, mag-upgrade sila sa higher version. So, bonus na lang yun. Pero siyempre, nandun naman pa rin yung kwan. Yung importante talaga yung winning ko doon, yung nabigyan talaga ng result din si client. Happy si client. Pag happy si client, happy din ako. Happy kami. Eto bro magko-compliment ako sa'yo kasi it is a mindset na somehow siguro magte-10,000 na yung CDPH members. Like, 10 mo. Yung iba hindi lang nagjo-join pero dapat exceed na tayo ng 10,000. And hindi ko sure kung alam to ng mga tao pero everyone na nag-undergo ng 5-day challenge and then kung magbigay sila ng testimonial, I read it all. Pinabasa ko yan lahat. And if they have any content suggestions, I read them all as well. Binabasa ko din yan lahat. And then most of the people that I see, konti lang yung ganito yung mindset na gusto ko kasi magkaroon ng win si client. Yung iba is, paano ko kaya magagamit to para maka-earn ng pera? Like, I don't have anything against that mindset. That's normal if you are in the survival mode. Pero, here in this industry, you have to treat yourself a business. Dapat business ka. Like yung kay John Lee na mindset. Yung sinabi niya na, pag happy si client, happy ako. Kasi, guys, if you only think na parang yung client mo is to pay you, parang babayaran ka lang, that's an employee mindset. Pero if you think na parang pag happy si client, happy ako, you are thinking as a partner. Kasi bakit ka magiging happy kung ibang business naman yan, di ba? Yeah. When in reality, that's the start. Kasi kung happy ka sa result ng client, may times talaga na nag-offer yung client na parang, uy, mag-commission based tayo, bibigyan kita ng percentage kada sale. So isipin mo, baliktad na siya, yung client mo na yung empleyado mo. Kasi bakit? Kaya yung namuhunan sa negosyo niya, pag makakakita siya, may pera ka din. Diba? Kasi commission. Pero it's a long term na siya. It's a long term. Long term na siya. Pero isipin mo pag may 100 ka na ganun, kahit 10% lang yan. Investor ka na. Yes. Diba? Part ka na kasi ng someone company. else is kasi someone else is working. Hindi lang ikaw. So, hopefully lang may ma-shift yung mindset dito kasi sobrang ganda ng sabi mo, bro, na happy ako na pag mag-win si client, happy din ako. So, yun yung tamang definition ng win.
So thank you, bro, for for sharing that. And bro, one more thing, like eto yung iba kasi yung iba gusto nila pag matapos silang mag-aral ng isang course, dapat bukas may result kaagad. When in reality, sabi mo kanina, hindi naman na ganun na magkakaroon kaagad ng result, di ba? So, question ko sa'yo, bro, how did consistently doing something played a major role in your career right now? Ang gandang tanong eh. Sa akin, Mayor, basta sa akin, parang napakinggan ko din to kay Miles Monroe. So, it's a kingdom mindset na parang, if you start a business, focus ka muna sa may problem. Tapos, doon ka mag-create ng business kasi magiging solution ka na. So, yun yung sinabi niya. So, parang, yun yung thinking ko ngayon na parang, naghahanap ako ng mga client na may mga problema, tapos papasok ako as a solution sa kanila. And then, sobrang, parang, ang nangyayari na lang, okay, let's sign up the deal. Parang ganun na nangyayari. So, ganun siya, parang doon ko lang ini-imagine. Basta every time na may problema, focus ka sa problem, focus ka dun sa problem ni client, kung ano yung gusto mong solusyonan kay client. Siyempre, that's the time, yun yung babayaran ka ni client. Kapag na-provide mo kay client yung solution na hinahanap niya and ikaw yung nakita niya as sa landing page designer. So, money will follow. Madali na lang yung pera. Basta as long you provide value, provide ka ng value kay client and parang hindi ka needy na, "Uy, client, bayaran mo na ako." "Uy, client, kailangan ko ng client." Eh. Parang mataas you have a confidence na okay. Kung ma-reject naman, it's okay. Okay lang kung ma-reject eh kasi normal naman ang rejection eh. So, at least naghahanap ka ng solution na kaya mong solusyon. Naghahanap ka ng problema na kaya mong solusyonan. So, parang lalim. Sobrang lalim talaga, bro, kasi hindi talaga lahat na ganun yung logic na parang kailangan kong maghanap ng problema and then mag-isip kung ano yung solusyon diyan. Hindi lahat eh. Like I'm not saying na selfish yung tao kasi lahat naman tayo selfish. Pero hopefully, like, yun nga, the money is in the problem. Naman talaga yun eh. The money is in the problem. Hindi money problem. The money is in the problem. So you have to find a problem so that you can solve it and then you can get money. Now, eto bro, you mentioned a while ago na parang okay lang naman ma-reject. Ganun. So, eto tanong ko, how do you handle rejections? Tinitake ko lang siya as parang progress sa akin. Parang iniisip ko na may kulang ba? May kulang pa ba sa ginagawa ko or something na meron ba akong maling approach? Parang ina-analyze ko siya. Bakit ka na-reject? So, it's either ba na parang mali lang yung approach mo? Parang ganun. Ina-analyze ko siya eh. Mali ba yung approach ko kay client? Or mali ba yung message ko kay client? Or bakit hindi na siya nagpaparamdam? Ganun. So, parang ginos bigla, no? May ganun ako. May ganun ako client ngayon. So, actually, friend pa man din siya. Parang mali kasi yung approach ko din eh. May mali akong approach doon. Parang, nagbigay ako ng libre ata. Parang ganun. So, mali yung talaga, may mali din ako. Parang hindi binibigay ng libre. So, dapat I value yung parang nangyari sa USA. So, kahit I explain everything, blah, blah, blah. Tapos may mga tinetest kasi akong approach ngayon. Last time, may mga tinetest kasi ako parang kung mag-work ba to. Siyempre, hindi ko naman malalaman kung hindi ko itetest. So, ang ginawa ko, mayroon akong isang client na, parang in-approach ko siya, ganito. So, ako magpo-provide ng landing page mo. Parang, ganun. So, tapos hindi, parang may mga time na hindi pa siya nagpapacheck sa akin ng mga assignment niya. So, may kulang ba? Ganun ba pag libre? Ganun na, pag libre yung binibigay mo, libre din yung quality ng ibibigay ng client. So, unless
bayaran ka ni client, okay. No matter what it takes, gagawin ko to. Ganun. So, dun na. Doon na siya. Yung rejection din, parang iniisip ko lang siya as progress sa akin para at least, actually maganda nga may rejection kasi napupush ka na maghanap pa ng better na client. Kasi kung tumigil ka doon sa isang rejection na hindi kunyari, may isa kang client tapos na-reject ka, syempre ang daming client sa mundo. hindi lang siya isa, kumbaga ganun. So, ang basta sa akin yun, it's a concern sa akin, parang progress yun sa akin kapag may isang rejection na client or isang hindi nagtuloy na client. So parang yun, progress pa rin sa akin siya sa akin. Para at least patuloy pa rin ako maghanap ng okay, it's move on, find another one. Ganun. So Ayos yung ayos yung approach mo kasi yung kumbaga yung rejection hindi mo siya tiningnan as something na parang wala na to. It's more on parang sige mag-experiment nga ako tapos ito yung i-try ko. Tapos kung mag-work okay, kung hindi okay. Next, 'di ba? See, hindi talaga lahat ganun yung logic na parang treating it as an experiment. Yung feeling nila is parang mamamatay sila pag ma-reject sila when in reality it's just an experiment. yes, Kaya nga yung no, sabi pa nga ni Chris though, yung no is an acronym of not over. So when someone tells you no, it's not yet over. So okay lang Yes. yun. Kailangan mo lang i-change yung approach mo. Kasi it's yes, not talaga. over. Kids talaga ng approach yun talaga yung actually may nakita ko sa last time ata sa webinar mo, Mayor. Meron akong tinetest doon. Yung approach mo, meron akong kinuhang approach doon. Sige, ano yun? Ano yun Tinesting siya? ko siya. Yung would you be open I give you a free landing page audit. Okay. Tinest ko siya. Gumana. Gumana siya. Tinesting ko, sabi ko, okay, mukhang ibang approach na. Testing ko nga itong script na to. Tinest ko yung script niya. Parang sinundan ko yung format. Okay, tinest ko yun. Uy, may kumagat. Ibig sabihin, pwede. Tapos ako lang talaga, yun nga, yung pag-step action mo lang or pag-step forward mo lang, kailangan mo lang talagang i-test para masabi mong kakagat ba to or magiging effective ba to. Kasi pag di mo talaga tinest, wala, magiging nga ka lang. Hindi mo masasabi na, siyempre, hindi mo naman ma-apply yung natutunan mo. Siyempre, yung, para saan pa yung nag-aral ka nga nung fundamentals, kung di mo na siya in-apply. At least doon, at least ma-reject man, at least you try, di ba? Na-try mo. Oo, nag-try ka. Okay. So, masasabi mo, magkukonclude ka ngayon, okay, hindi siya effective. Ganun. So, ganun lang. Okay. Tama naman. Tas bro, eto kasi malapit na tayong matapos. So, 2 more questions. Eto yung second to the last. For someone who's watching and who might also be hesitating to take action right now, what would you tell them based on your experience? Ano yung advice mo sa kanila? Okay. Napaisip bigla, no? Yung siguro yung sa pag-execute, minsan kasi siguro sa execution na nagkakatalo kapag feeling mo hindi pa to ganun kaganda, feeling mo hindi siya ganun kaaya-aya sa ganito. So parang actually ikaw lang kasi nagsasabi nun. Yung mga ganung bagay na parang mag-execute ako, mag-present ako ng proposal na ganito, baka ma-reject. Minsan kasi tayo lang yung kumakalaban sa sarili natin na ikaw pa yung nagbibigay ng feedback, hindi mo pa nga natitest. Parang i-execute mo muna sa so yun yung what I mean sa lahat general naman to. So parang based tayo lang sa focus ka lang sa take action. So kahit small or big action yan, still action yan. So hindi naman kanyan parang hindi naman ano dito. Minsan kasi gusto mo perfect lahat. Gusto mo parang lahat ng detalye perfect o parang kasi mahirapan talaga kung gano'n yung mindset. So, at least, ngayon, nag-execute ka, tapos nakikita ni client yung mga pagkakamali mo, doon ka na nag-improve.
So, minsan si client na yung nakakakita, okay, ayaw ko ng mga ganito, sa color coding, color code, example, sa font. Parang yung mga way mo din, si client naman na yung mag-check. At least, you execute or you present na, okay, ito siya, parang yan. So, ganun lang. Ang importante mag-execute mo kagad. Kung, example, kung may idea kagad na gusto mong ma-implement, wag mo nang i-procrastinate. Execute na kagad. Parang sapul sa akin yun. Parang sapul sa ating dalawa yun. Kasi may ganun din ako eh. Na parang, huwag mo nang ipabukas kung kaya naman ngayon. Pero tama no bro. Like para sa akin ako, eto bro sobrang dami akong natutunan sa'yo. Like, mamaya isa-summarize ko siya. Pero, kasi para sa akin bro, sobrang valuable sa akin yung na-share mo kasi these things are somewhat forgotten or taken for granted by a lot of people. So, mamaya i-share ko yung thoughts ko kung ano yung mga takeaways ko. So, eto na yung final question ko sa'yo. So, bro, looking ahead, what's your next small win you are working towards? Ano yung ginagawa mo ngayon, na binibuild mo ngayon? Ayan. So, ngayon, talagang para siyang, hindi, parang kinakon ko yung fear ko, parang ganun. I-step out ko yung fear ko na kaya ko ba mag-build ng team. So, as of now, meron akong hindi pa naman totally mga full-time, mga ina-outsource ko lang din sila. So, may outsource ako. Meron akong team na for graphic artist tsaka video editor. So, minsan, sa package ko na lang kasi dinadala yon. So, minsan, pag may mga nadidil ako, if ever, minsan, para ang focus ko na lang more on prospecting or client dealing. So, minsan, may mga client ako, especially yung US, pag may mga US client, parang ganun. Kailangan ko ng editor ng ganito, so meron akong in-outsource diyan. So willing naman din sila kasi project commission din. So yun yung parang in-step ko ngayon. May brand ko rin yung pangalan ng services namin. Actually may pangalan na yung services namin. Parang digital marketing solution. Hindi siya so papunta doon, pero I mean parang di ba talaga papunta talaga doon. So may time siyempre mahirap, pero yun yung ang thinking ko, parang one day makikilala tong services na to na isa parang lalaki tong services na to or tawag doon, solution provider na to. So actually ngayon parang pa lang kami, parang I think 4 kami ngayon na nag-handle. Pero ako yung parang majority sa siyempre akin yung landing page minsan akin yung landing page. So tapos i-run ni conversion, tapos ito naman i-edit ni Con. So ako lang nagko-command. So ayun, lahat naman siyempre may mga fee naman 'yun. So ang nilo-look forward ko ngayon is maging makapag-share din tayo ng trabaho sa ibang artists, di ba? Mabigyan din natin sila ng pagkakataon. Actually, meron akong graphic artist ngayon na parang bro, paano ba mag-freelancing? Bro, parang na-conscious siya sa akin na nakikurious siya sa akin, bro, ano bang pinaggagawa mo sa buhay? Kasi hindi talaga ako nagpo-post parang hindi ako nagpo-post kasi siguro hindi dahil sa busy. Pero nakikurious siya, dati siya nag-work sa parang agency ng mga OFW. So, nung nalalaman niya kasi nasa freelancing ako, minsan sabi ko, may mga nadidil akong client, ganito, ang press. But parang ang laki ng mga nadidil mo, ano bang work yan? So, nakikurious siya. So, sabi niya, nung nagre-resign na siya, graphic artist siya ngayon. So, may mga client din siya. So, parang tinutulungan ko rin siya paano makakuha ng client. Hanggang sa nag-full-time na rin siya. So, kinuha ko siya sa team. Kinuha ko siya sa team ko na, okay, ganito, project-based tayo kung may mga client. So, kakailanganin kita. Meron din akong Illustrator, so branding naman siya. Pero medyo mas mahal na kasing bayad ng mga Illustrator compare sa Photoshop pero lahat yun, may idea ako, may basic ako na may mga basic naman akong aware ako bilang owner ng services na yan. Aware ako na may mga basic skill ako na siyempre alam ko rin dapat yung ginagawa ko. So yun siya. Yun yung parang nilo-look forward ko this year.
I-pray na, yun nga, siyempre, pinipray ko pa rin kay God. So, yung pagsama pa rin ni Lord in this, parang yung, ang scenario kasi parang gusto ko lang siya mag-build ng business na anytime. Yung hindi, parang, kung bakit pala nag-focus ako sa landing page, parang once na-provide mo yung landing page kay client, parang nagiging easy-easy na eh. Parang, promotion na lang lahat. Natapos mo yung landing page, puro promotion na lang. Tapos build system, automation. So, kaya parang ang gaan eh, compare sa dati kasi parang naghawak ako ng client ng FB ads dati nung pandemic. May mga hinawakan akong condo, rent. Mga send message campaign lang naman, mga basic Facebook ads marketing. Pero hindi naman ako expert pagdating sa conversion. So, may mga tao talagang expert pagdating doon. So, ngayon, ang focus ko na is landing page na. Nag-focus talaga ako sa creating landing page, creating systems. Actually, tinatamahan ako dun sa mga post mo, Mayor, yung about sa funnel versus landing page. So, at least, nakukuha ko dun. Mas clear yung nagiging messaging ko ngayon, yung approach ko na landing page designer strategies or landing page conversion designers. Mga ganun. So, dati kasi parang, yun nga, parang nabasa ko yun yung funnel mo, yung funnel. Maraming ang differentiate yung funnel, pero yung landing page, parang focus ka lang doon. Tapos yung trend doon sa Google, sobrang taas nung reach nung landing page. So parang ganun din. Dahil doon, siyempre, nung natutunan ko yung mga ganun na parang strategy, siyempre, ina-apply ko na siya sa akin. So, every time na I send proposal or parang connection lang, bid rapport, so nakalagay na siya, landing page designer or conversion design specialist. Ayan. So, yun yung look forward ko. Ayos, no? Yeah. So yung focus mo talaga ngayon is more on optimization yung yung profile mo, yung positioning, and then of course yung team na binibuild. Actually, sa kanto ako tumatambay ngayon sa LinkedIn tsaka sa OLJ, tapos sa Upwork din, pero hindi ako gano'n ka-up sa Upwork. Pero yung kadalasan kasi maraming client, nagugulat na lang kung may nag-i-email sa akin. So, hindi ko alam kung saan nila nakita. Kasi sa ako nagpo-post sa LinkedIn. So, doon ako nag-optimize din about services din. So, parang, yun. So, it's either connect ako sa mga ibang bansa. Tapos, nagugulat ako may nag-i-email sa akin. Tapos, siguro sa YouTube ko din kasi may nag-create din ako ng mga short video tutorial. Tapos may nagme-message na lang sa akin sa FB. So, doon na. At least nakakon ko na lang siya. Importante rin na yun nga, ma-optimize mo din. Yung pag-optimize na lang talaga, no? So, grabe. Wala. Sobrang dami ng Kailangan ko munang i-summarize lahat yung mga natutunan ko. Pero I'll do my best. So, yun bro. Sobrang nakaka-inspire lang yung story mo. Like, hopefully, a lot of the audience have been inspired as well. And Bro John Lee, thank you so much for sharing your journey with us and showing that winning starts with taking action. Now, I mentioned a while ago na may takeaway ako sa'yo. No? So, ganito yung naging takeaway ko. Number one talaga is yung sticking with the basic. Kasi ito yung number one na nakakalimutan ng mga tao. For some weird reason, us human beings are mahilig talaga tayo na magpa-complicate ng mga bagay-bagay. When in reality, once you know the basic, you stick with the basic, you practice the basic, you master the basics, ang mga advanced na bagay is madadali na lang kasi nga okay na yung pundasyon mo. And then eto pa bro, yung another takeaway ko sa'yo is more on, hindi yung tipong parang yes ka lang ng yes. It was more on looking at everything na it is an experiment. Kasi, alam mong, kumbaga, when you look at things in a way na experiment siya, alam mong may chance siyang to fail. Yung iba kasi sa atin, we are hesitant to take action kasi nga, there's a risk of failure. Pero yung sa'yo, you were looking at it in a different way na parang, okay, experiment lang naman to. If this works, then it's okay. If not, then okay din. So, yun, like para sa akin, yung perspective talaga, bro, na was more on looking at it in such a way na parang, experiment lang to, okay lang, kung ma-reject, kung hindi, okay din. And then at the same time, bro, it's more on talaga, kumbaga, working in silent
Kasi hindi mo kailangan talaga mag-post ng marami eh. Di ba na-mention mo kanina na parang hindi ka na nag-share ng mga wins mo pero madami kang wins. And sa totoo lang, like I've gotten a lot of feedback na sinasabi na, Errol, ba't tuwang-tuwa kapag quiet yung Facebook group ng CDPH? Yung iba, hindi natutuwa pag quiet yung CDPH. And I'm like, I'm happy kasi that means the members are taking action. They're not posting shit. Kung marami yung tanong dyan, then that means they're not taking action, they're not being resourceful. Kung quiet yan, then that means they are busy. So okay sa akin yun. It's not that I hate people, it's not that I hate engaging with other people. It's just that I value the time of other people. And if ganun kayo na parang you are silently working on your dreams, then that's good. Okay, so kaya naka-structure si CDPH na ganyan ngayon. Kasi nga, my goal is for you to take action. Kaya kumbaga, yung sinabi mo kanina na small steps lang muna. Kaya din design yung mga challenges as challenge na parang day 1, day 2, day 3. Kasi our goal is to build a momentum. And yung ginagawa mo ngayon, bro, is you are silently building momentum. And hopefully by this year or by next year, now, pag mag-usap tayo ulit, putik baka may 100 team members ka na. Kasi sobrang bilis din ng progress mo. So, yun bro, thank you so much for those valuable lessons, bro. And to everyone watching, remember, you don't need to wait for the perfect moment. Your story of progress begins the moment you decide to start. So, in short, mag-start ka lang. Whether it's a mindset shift, your first sale, or simply taking that first step, you are already winning. Just like yung kay John Lee. From someone na nasa affiliate marketing, yung focus digital product selling, up until na, ay okay, may opportunity pala sa pagbebenta ng service na landing page. And ngayon, nag-optimize na siya for that, specific positioning. And then of course, nagbibuild na ng team. Kayo din, kaya nyo rin yan. Kasi tao lang naman kami dito eh. Now, if the story of John Lee resonated with you today, let this be your sign to take action because your progress, no matter how small that is, it is worth celebrating. It's all part of your winning story. So, guys, kindly comment down your one valuable takeaway that you've learned from John Lee. And also, join us again next time as we continue to celebrate more inspiring journeys of progress and redefining what it truly means to win. So, yun guys, thank you all for being here and keep taking action, keep making progress, and see you in our next session.